Bakit sa palagay nyo, mga kapatid, lahat ng hindi magagandang nangyayari sa buhay natin, gusto natin meron tayong sinisisi? Bakit kaya? Hindi ba tayo responsible enough para tanggapin natin kung tayo man ay nagkamali at sisihin natin ang sarili natin more than na isisi natin ito sa iba? Tingnan po ninyo, mga kapatid, si Eva at si Adan. Ayan, asan po ba? Ayan. Tingnan niyo po yung word dito sa Genesis chapter 3 verse 12. Kasi pinakain ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin, tugon ng lalaki. Kasi pinakain ako. As if, mga kapatid, dun po sa word na ito, parang sinisisi niya ang Diyos na siyang nagbigay ng babae sa kanya, kaya po siya nagkasala. Nakita niyo po yung paninisik? Tapos verse 13, tingnan niyo po ang nakalagay. Sabi po ng Panginoon doon sa babae, bakit mo ginawa ang bagay na yon? Tanong ng Panginoon, Yahweh sa babae. Mangyari po inilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman nito. Yung babae naman, ang sinisi, sino? Ang ahas. Yan po ang tao. Gagawa ng isang bagay at pagkatapos na hindi maganda ang nangyari, gusto niyang isisi sa iba. Mailigtas lang natin ang ating mga sarili. Pero sa mensahe po natin ngayon, timbangin natin kung sino ba talaga ang dapat sisihin. Sa mensaheng pinamagatan ko pong, who's to blame? Who is to blame? I tell you today that I am no longer responsible for any of you. I have told you everything God wants you to know. In Tagalog, kaya sa araw na ito, sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo. Sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang layunin ng Diyos. Lahat po tayo, mga kapatid, hindi lamang po si Pablo, meron po tayong pananagutan. Kung hindi po natin ginawa yung dapat po nating gawin, kung hindi natin sinabi yung dapat nating sabihin, at kung hindi natin ibinigay yung dapat po nating ibinigay. So mga kapatid, kung gusto po nating makaiwas doon sa mga posibleng pananagutan natin, then gawin din po natin yung ginawa po ni Pablo. Kung bakit po nasabi niya na wala akong pananagutan sa inyo. So ano po ba yung ginawa po niya? Sabi po doon sa verse 27, ito po, I have told you everything God wants you to know. Hindi ako nag-atubiling sabihin sa inyo ang layunin ng Diyos. Kung tayo po kaya ang lalagay sa katayuan ni Pablo, masasabi rin kaya natin na wala tayong pananagutan sa kanginuman? Ako na nagtuturo sa inyo at kayo na aking tinuturuan? Masasabi ba natin na naituro ko sa inyo yung whole counsel of God? At kayo naman ay natuto mula sa naituro ko sa inyo? At yung natutunan po ninyo, naituro nyo rin ba sa iba? Either way, kung kayo'y natuto sa itinuro sa inyo, may pananagutan pa rin kayo. At kung natuto naman kayo at hindi nyo naituro sa iba, yung natutunan ninyo, meron pa rin kayong pananagutan dito. At kami naman pong mga tagapagturo ninyo, kung hindi rin namin naituro ng gusto yung dapat ninyong matutunan, then kami naman ay meron ding pananagutan. Kaya nga ang tanong natin, sino ba ang dapat sisihin? Yung tagapagturo o yung mga tinuturuan? But before we go, dive into that, alamin muna natin yung sinabi rito na whole counsel of God. Yan po yung nasa verse 27. Okay? Para malaman natin kung ano po yung mga naituro namin o naituro na sa atin. Pag sinabi pong whole counsel of God is a biblical phrase that refers to the full message of God's revelation as revealed in Scripture. Not just selected topics that are easy and popular, it include the character and nature of God. Holy, just, loving, and merciful. Ano pa? The sinfulness of man.
the complete truth of His will. Yung character, yung plan of salvation, judgment, and instruction of living. At ito po yung sinasabi ni Pablo na hindi po siya nag-atubiling ituro ito sa kanila, na siya namang itinuturo namin sa inyo. At siguro naman mga kapatid, pwede kong sabihin sa inyo na hindi rin po kami nagkulang, kaming mga tagapagturo na tumatayo rito, ay hindi rin po kami nagkulang somehow na ituro din sa inyo yung mga bagay na dapat ninyong malaman sa area na ito. Amen po ba? Dahil sa dami na rin po ng naituro namin sa inyo, marami na rin po kayo for sure na lalaman at natutunan. So everything necessary for salvation, for spiritual growth, and for righteous living, na ibahagi na po namin lahat ito sa inyo. Nasa sa atin na lang po kung talagang tinanggap natin yung mga natutunan po natin. Kaya nga dito pinag-uusapan natin sino talaga ang dapat sisihin. Pero kung gusto nating wala tayong parehong sisihin, ito po ang gawin po natin mga kapatid. Para wala po tayong sisisihin. One, ibahagi natin ang layunin ng Diyos. When I say layunin ng Diyos, ito po tinutukoy kong counsel of God. When sharing the gospel, we let people see who we really are. And what difference Christ has made in our lives. At dito po mga kapatid na kasalalay kung meron po tayong pananagutan o wala. Balikan po natin ulit yung sinabi ni Paul sa verse 26 at kung bakit po niya ito sinabi. Sure po ako meron po itong dahilan. I tell you today that I am no longer responsible for any of you. Kaya sa araw na ito sinasabi kong hindi na ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo. Kaya po ba nating sabihin ito kanino man na wala na po tayong pananagutan sa kanila? Iyan po mga kapatid ay masasabi lang natin kung ginawa po natin yung dapat po nating gawin. Pero kung hindi po natin ito ginawa, sure po ako may pananagutan din tayo. Kasi ayon dito sa sinabi ni Pablo, kaya po wala siyang pananagutan kasi ginawa po niya yung dapat niyang gawin. Pero kung hindi rin po ginawa ni Pablo yung dapat po niyang gawin, then definitely meron din po siyang pananagutan. Accountable din po siya dun sa bagay po na yon. At tingnan niyo mga kapatid kung bakit po ito sinabi ni Pablo na wala siyang pananagutan dahil po sa naging reaksyon ng mga taong kanyang pinangaralan. Sana hindi po tayo kabilang dito sa mga taong ito. Acts chapter 18, verse 5. Tingnan niyo po nakalagay. But after Silas and Timothy came from Macedonia, he spent all his time preaching to the Jews about Jesus the Messiah. And finally, they turned against him and insulted him, so he shook the dust from his clothes and told them, whatever happens to you will be your own fault. I am not to blame. He spent all his time preaching. Wala po siyang ginawa kundi po ang mangaral. Inubos po niya ang lahat ng kanyang panahon dito. Pero sa kanya pong pangangaral, ano po ang kanyang naranasan? Siya po ay ano? Ininsulto, siya po ay nilait. Amen? At sinalungat. Sa halip na sila ay tumanggap, mga kapatid. Ngayon, masasabi po ba natin na si Pablo ay nagkulang o hindi? Kung mapapahamak ang mga taong ito, hindi na po pananagutan ito ni Pablo. Amen? Yun yung sinasabi niya rito. Kasi hindi ako nagkulang na sabihin sa kanila yung mga bagay na dapat nilang malaman. Kaya wala ako sa kanilang pananagutan. So anuman daw po ang maging end result nito, so we need to share the whole counsel of God. Amen ba mga kapatid? Kasi doon tayo natatakot minsan doon sa magiging result kapag tayo ay humakbang at gawin yung bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. As a matter of fact, ito po ay nakaugnay pa rin doon po sa atin pong tema no last anniversary po natin, win one, bring one, win one, o save one. Meron po tayong pananagutan. Amen. Pero tingnan po ninyo, pinakikita nga sa atin dito,
Hindi lahat ng share ninyo, hindi lahat ng sasabihin nyo ay positibo ang kanilang magiging reaksyon. Pwedeng makaranas po tayo nung binanggit doon, ininsulto siya, sinalungat siya, and whatsoever. Sundan pa natin mga kapatid, para masabi natin hindi lang po ito iilan. Ano sabi po ron sa Gawa 13:44? The next Sabbath, almost everyone in town came to hear the message of the Lord. Anong purpose nila? Ba't sila pumunta? To hear the message about the Lord. When the Jewish people saw the crowds, they were very jealous. Ano naman ang ginawa? They insulted Paul and spoke against everything he said. But Paul and Barnabas bravely said, we had to tell God's message to you before we told it to anyone else. Aba, nakita niyo yung privilege na ito, mga kapatid? Mas gusto naming unang sabihin sa inyo yung mensahe ng Panginoon bago namin ito sabihin sa iba. At yung privilege na meron kayo na unang makarinig ng mensahe, tinanggihan ninyo. Sinalungat nyo pa ako, ininsulto nyo pa ako. Amen? So ano sabi ngayon nila? But you rejected the message. This proves that you don't deserve eternal life. Tagalogin nga natin. Nang sumunod na araw, ang pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang makinig ng salita ng Panginoon. Anong purpose nila? Ba't sila nagtipon? Kung iyon ang layunin mo, para makinig ng salita ng Panginoon, ano yung purpose? Bakit kailangan mong makinig? Para lamang ba salain mo kung ano yung bagay na gusto mo lang pakinggan? At kapag hindi ito umaayon sa kaloob at gusto mo, i-reject mo, tulad nila? Yun ba yung manner ng pakikinig ng isang tao? Na kaya ako nakikinig, pwede kitang pakinggan sa sinasabi mo, pero titingnan ko lang kung ano yung sasabihin mo na favorable sa akin. At kung ito ay lumalaban sa akin, baka i-reject ko rin. Ganun po ba ang klase? Hindi po Kasi hindi lahat po ng bagay na maririnig natin is favorable sa atin. Amen? Pero yung pong bagay na hindi favorable sa iyo, yun po yung naglilid sa iyo para po tayo ay may tama at may ayon kung meron mang mali sa buhay po natin. Amen? Hindi lahat ay pleasing and acceptable. To be honest with you. Kaya kung yun lang po ang atin pong layunin at dahilan sa pakikinig ng salita, napupunta ako sa isang church, pero sisiguraduhin ko, kapag sasabihin niya ay maganda para sa akin at para sa pandinig ko, and then magpapatuloy ako. Pero oras na makarinig ako nang hindi ko na gusto, yun na siguro ang senyales na aalis na rin ako sa lugar na yon. Hindi po ganun, kapatid. Ito po yung mga tao. Kaya sabi niya rito, nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Sa inyo muna sana. Ngunit dahil itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na kayo'y hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Nabasa natin ang dalawang magkaugnay na talata. Sa Gawa 18:6, the Jews rejected Paul's message, kaya sinabi po niya sa kanila, your blood is in your hands. Sa Gawa 13:46, at sinabi naman ni Paul sa kanya, you judge yourself unworthy of eternal life. Dito mga kapatid, both of them, parehas po sila napahamak. Kulang po si Paul sa kanila na ipangaral po yung whole counsel ng Diyos, kung hindi dahil ito po ay tinanggihan nila. Hindi po nila tinanggap at pinaniwalaan. Amen po ba mga kapatid? Sa tingin po ninyo, marami ring tulad nila na tagapakinig, na sa halip na tanggapin at paniwalaan, sinalungat pa nila at nilait yung nagturo sa kanila. Meron po bang ganon? Tama po yung sinabi ng salita ng Panginoon. Kaya para ito nabanggit. Huwag mong ibigay sa perlas, huwag mong ibigay sa baboy ang perlas, sapagkat ito'y kanilang yuyurakan. Hindi pwedeng ibigay sa marumi yung maganda at malinis na bagay. Kasi nature po kasi nung baboy ay marumi.
Amen? Mahirap po pala, hindi basta-basta lang. Titingnan mo rin kung sino ang iyong shesheran. Baka huyurakan din niya yung mabuting balita na sasabihin mo sa kanila kasi yung pong buhay po nila ay marumi. Pangalawang puntos, mga kapatid, ito po ang tanong. May pananagutan ba tayo? O wala? May pananagutan ba tayo o wala? Ngunit kung hindi hinipan ng bantay ang trumpeta, pagkakita niya sa mga sasalakay at may napatay sa kanyang kababayan, ito ay kanyang pananagutan. May nakita na po may danger na Pero ang tungkulin po kasi nung bantay ay hipan as a warning na may dumarating na kaaway. Pag daw po hindi niya ito ginawa at may namatay po doon sa mga kababayan nila na yon, meron po siyang pananagutan. Amen. O tuloy natin, verse 7. Ikaw tao, ginawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo, nako, naputol. Anumang marinig mo na sinabi ko, ay dapat mong sabihin. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit, pananagutan mo ang kanyang. Ngunit kapag binalaan mo ang masama, gayon may hindi nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang. Nakita niyo po mga kapatid. Kaya hindi pwede na wala tayong pananagutan. Nasa sa atin. Meron tayong kakayahan na sabihin sa kanila kung ano yung dapat nating sabihin. Base dun sa ating pong narinig at natutunan. Kung ito po nakikita natin na pwedeng mapahamak yung pong tao, lalo na yung tao ay hindi naman iba sa'yo, walang masama na siya po ay atin pong palalanganan. Amen? Kung sakali na tayo ay nagpaalala sa kanila at nireject din nila, tulad po nung binabasa natin, dahil sabi roon, wala kang pananagutan. Pero kung wala po tayong ginawa na hakbang, sa kabila na meron po tayong alam at hindi po natin ito sinabi sa kanila, definitely kapatid, if ever na mamatay yung taong ito na hindi nakakilala, meron po tayong pananagutan sa kanila. Amen? So hindi po ito basta-basta, akala lang po natin, ganun lang. Pero hindi po natin alam, bawat isa, ulitin ko po, meron po tayong pananagutan. Ano man pong maging end result, gawin po natin yung bagay na pwede natin gawin. Ang mahalaga na gawa natin, yung ipinagagawa sa atin ng Diyos. Tulad po ni Pablo. Kaya po sinabi niya, hindi ako nag-atubiling sabihin sa inyo ang layunin ng Diyos. Yun po yun mga kapatid. Kasi, alam niyo ba, hindi ko kilala yung kakilala ninyo. Hindi ko nakakasama yung nakakasama ninyo. So wala ho akong kakayahan na gawin yung pwede ho ninyong gawin. Kung saan na nga lang, kilala ko lahat ng kakilala mo, nakakasama ko lahat ng mga nakakasama nyo. Hindi ho ganun The mere fact na kayo po ang nakakasama nila, kayo ang kakilala nila, kayo ang nakakausap nila, ibig sabihin, inilalagay ng Diyos yung responsibilidad sa iyo. Na sabihin mo kung ano yung mga bagay na alam mo, na tinanggap mo. Hindi ho kasi pwede mga kapatid na titikom lang ang bibig mo at wala kang sasabihin dahil alam mo na pwedeng mapahamak yung tao. Bigyan ko ho kayo ng sample. Kung alam po ninyo na yung pong laman nung bote na yon ay lason at ikamamatay at meron pong dumampot para inumin at nakita mo, sasawayin mo ba? Hindi. Sasawayin mo ba? Hindi. Bakit mo sasawayin? Kasi mamamatay. Di ba? Given po yun Automatic yun mga kapatid. Kung alam mo na doon sa dadaanan na yun ay may ahas at nakita mo na may dadaan, ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo sa dadaan? Wawarningan mo ba? Hindi. Wawarningan mo. Ano sasabihin mo? Ingat ka kasi may ahas dyan. Baka matuka ka. So at least, alam po nung tao. At kung ininsist po nung tao na sa kabila ng paalala mo na may ahas doon at tumuloy pa rin siya at natuklaw siya at namatay, may pananagutan ka? Wala. Wala. Yun po ang ibig kong sabihin, mga kapatid.
Hindi naman natin mapipigil na ang mga tao na nakakasama natin ay laging nandyan sa tabi natin. Minsan ngayon kasama mo, bukas ay hindi. Paano kung hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon? Sana nga, kung wala tayong pagkakataon, pwede. Ala akong pananagutan sa iyo, hindi naman ako nagkaroon ng pagkakataon. Pero sa lahat ng pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon, and it so happen na yung tao na yun, ang lagi mo nakakasama, yung tao na ito, ang lagi mo nakakausap, at alam mo sa sarili mo na yung tao na ito ay wala pa rin pong personal na kaugnayan sa Diyos. And in any given time, kapag namatay yung taong ito, ay mapapahamak po siya. Pero wala kang ginawa at sinabi tungkol po sa sinasabing kaligtasan. Kapatid, huwag kang mag-complacent sa kalagayan mo at sasabihin mo, ligtas ka. Meron at meron kang pananagutan. And don't be surprised, mga kapatid, na kapag harap natin sa Panginoon, iyon ang itinatanong sa atin ng Diyos. Akala natin okay na tayo. Akala natin okay na ang buhay natin. Ang mahalaga lang sa akin, naligtas ako. Okay, that's it. Pero wala akong pakialam sa iba. Hindi ho pwedeng mangyari yon. Amen? Alam niyo ho bang mas mahirap ang kalagayan po namin na tagapagturo dahil masigit po ang aming pananagutan? Tingnan po ninyo, kapatid. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan na mahigpit kaysa iba. Mahirap ang magturo. Amen? Kasi higit daw ang pananagutan mo. Pero mas mahirap din po yung may alam ka pero ayaw mong ituro sa iba. Dahil ayaw mo na may pananagutan ka. Parehas lang din po ito. Magturo ka o hindi, may pananagutan ka pa rin sa Diyos. Tandaan niyo po ito. Kapag tumanggap ka, kailangan mong ibahagi yung tinanggap mo sa iba. That is a cycle, that is a principle. Kailangan, mga kapatid, kaya kayo kumakain, kaya kayo nag-aaral, kaya kayo natututo. Yung bagay na tinatanggap ninyo, ibahagi nyo rin sa iba. Kaya nga kung sakali man na galing kayo sa church at may nagtatanong sa inyo, kapatid, ano mensahe ng Lord? Dapat po, sinishare po ninyo. Sinasabi po ninyo. Ang masakit, eto, kapag natanong kayo, kapatid, kumusta ang mensahe ng Lord? Ano? Naku, hindi ko natandaan eh. Hindi ko naalala. Kakagaling mo lang sa church. Paano mo matatandaan? Paano mo malalaman? Yung palang tulog mo sa bahay, in-extend mo dito ka nagpatuloy ng tulog. Dahil inaanto ka pa, maaga kang gumising. Kapatid, hindi po ganun. Amen? Lahat po tayo, sino ka man, ano ka man. Kaya po tayo naririto, hindi lamang po para matuto, mag-aral, makinig. Kundi lahat po ng ating natututunan, mayroon po tayong responsibilidad na ibahagi po ito sa iba. At kung hindi po natin ito gagawin, may pananagutan po tayo sa kanila. At lalo na po sa atin pong Diyos. Tingnan niyo po kami na mga tagapagturo. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Bakit? Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo. At magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kita niyo po? Meron po kaming tungkulin, amen? Na dapat naming gampanan. At kung yung tungkulin namin na yon ay hindi namin nagampanan, na kayo ay aming bantayan. Sapagkat kapag itinuloy natin po yung Acts 20, 26-27, pagdating po nung 28, meron daw pong mga lobo na papasok sa iglesia para silain ng mga tupa. So yun po ang papel namin na mabantayan po ang bawat isa na hindi po tayo mapahamak. And the only way na hindi tayo mapahamak ay yung pong pasakop kayo sa nangangasiwa sa inyo na siyang sinasabi ko naman sa inyo, kung gusto nyo na wala kayong panagutan ko, anuman yung bagay na alam ninyo, ishare ninyo sa iba.
Different ang reaction, okay lang yun, mga kapatid. Ang mahalaga, nagawa natin yung bagay na dapat natin gawin. Kung sila'y susundin nyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi makakabuti sa inyo. May pananagutan po bang bawat isa sa atin? Yes. May pananagutan kami na magbantay sa inyo. May pananagutan din kayo na sumunod sa mga nangangasiwa sa inyo. Dahil kung hindi nyo po sila susundin, again, very clear, hindi ito makakabuti sa inyo. Dahil sila ay magsusulit din sa Diyos. Amen, mga kapatid? And this is the last point. Guilty or not guilty? Guilty ba tayo o hindi? Marami pong mga honest dito. Ulitin ko tanong, guilty o hindi? Yeah. Kasi sinabi ni Paul, kung hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin, kung hindi niya pinangaral sa kanila, yung whole counsel ng Lord, then pwedeng guilty siya. Tama po. Pero hindi po, mga kapatid, pero dahil ginawa niya ito, now sinabi niya, hindi na ako ang may pananagutan sa inyo. So therefore, he is not guilty. What about us? Kasi tiyak po, meron po tayo mga natutunan sa mga itinuro sa atin. Ang tanong, yung bang nalaman mo at natutunan mo ay naituro mo naman sa iba? Nasabi mo ba sa kanila yung bagay na nalaman mo? Kung nasabi mo, then you are not guilty. Pero kung hindi mo ito nagawa at nasabi, then meron kang pananagutan, then you are guilty. Pero kung hadlangan kayo ng banal na espiritu para sabihin ito sa isang tao na dapat pong makaalam nito, mga kapatid, wala ho kayong pananagutan. Kasi may pagkakataon pala na mismong ang banal na espiritu ng Diyos ang pipigil sa atin na gawin ito sa isang tao o sa partikular na lugar. Dahil meron po siyang higit, mas higit na pinagtutuunan na maituro natin yung kaligtasan. Tingnan nyo kung nangyayari ang mga ito. Pwede ho pala yun, mga kapatid. Nabasa ko na hinadlangan sila ng banal na espiritu. Can you imagine? Tama naman yung gagawin nila. Kasi yun po yung mandate na ipahayag nila, okay, sa bawat tao, sa bawat lugar, sa bawat bayan, yung pong kaligtasan, yung whole counsel ng Panginoon. Pero tingnan nyo, pinigil sila ng banal na espiritu. Why? Tingnan nyo yan. Paul and his friends went through Phrygia and Galatia. But the Holy Spirit would not let them preach in Asia. After they arrived in Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus would not let them. Tagalogin nga natin. Sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asia. Naglakbay sina Pablo at sa lupain ng Phrygia at Galatia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, nais nilang pumasok sa Bithynia. Subalit, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Hindi ko po maisip, mga kapatid, na pwede pala itong mangyari. Nang Espiritu pala ng Diyos ang pipigil sa iyo. Amen? Kahit pala tama yung gagawin mo, kasi sumusunod ka lang doon sa natutunan mo. Sabi, pangaral. Pero hindi pala lahat ng lugar, hindi pala sa lahat ng pagkakataon o maging sa lahat ng tao, ay dapat pala itong gawin. Maliban kung pinipigil ka nga ng banal na espiritu. Pero kung sarili mo lang ang pumipigil, mga kapatid, tayo mismo dahil nahihiya tayo na ito'y gawin, again, wag po tayong maging kampante. Sa sarili po natin naligtas tayo. Meron po tayong pananagutang sa bagay na ito. So, hindi lang po kasalanan na nagawa natin ang pananagutan natin. Amen? Maging yung tama na dapat nating gawin at hindi natin ginawa, accountable din po tayo dito. Kaya kung ako po sa inyo, mga kapatid, I don't care kung mapapahiya ako. I don't care kung sasalungatin nila ako. And I don't care kung lalaitin nila ako. Ang mahalaga, mga kapatid, tulad po ni Pablo,
Hindi po siya nag-atubili na sabihin yung bagay na dapat niyang sabihin. Amen? Kasi kung gusto nating makaalis doon sa posibleng na pananagutan po natin. And here is my conclusion. Ayan. Here's my conclusion. Kailangan nating sabihin sa lahat yung whole counsel of God. Yung kanyang layunin. Pero wag lang basta yung marinig, mga kapatid. Wag lang basta yung marinig lang nila. Hearing it is no guarantee that you will get to heaven. Not hearing it, lalong walang guarantee na makarating ka sa heaven. But knowing it is a great help in getting to heaven. Amen po. Iba ho kasi yung pong naririnig mo lang. At iba yung talagang naunawaan at naiintindihan. Marami tayong narinig, pero hindi naman natin po naunawaan. Wala rin. Hindi rin po nagkakaroon po ng resulta ito. Kasi hindi natin totally naunawaan at hindi natin nalalaman. Pero napakahalaga mga kapatid, narinig mo, naunawaan mo at nalaman mo, kaya kailangan natin na ipaalam. Kasi napakahirap nating i-share yung bagay na hindi mo naintindihan. Alam niyo ba, isa dahilan din na pumipigil sa atin para masabi natin sa iba yung bagay na dapat natin sabihin. Kasi mismong tayo, hindi ho natin alam yung sasabihin natin. Or either way, ganito po, confused din tayo sa tunay nating katayuan sa harapan din po ng Panginoon. Kapatid, marami pang araw, marami pang linggo, marami pang mensahe ang maririnig natin. Pero kung hindi ho natin seriously kukunin yung mga bagay na ito na gustong ipaalam sa atin ng Panginoon, hindi natin ito masasabi kahit na kanino. At ito po yung word na gusto ko pong ipaabot sa inyo. Church, kung walang magsasabi nito sa kanila, sino? At kung wala silang malalaman dahil walang nagpaalam sa kanila, sino ang may pananagutan? Sino ang dapat nating sisihin? Who's to be blamed? Yung mga nagtuturo o yung mga tinuturuan? Depende kung naituro sa kanila at hindi nila napakinggan. Naituro, hindi napakinggan. Napakinggan, pero hindi inintindi. Kung hindi naman naituro sa inyo, mga kapatid, yung mga tagapagturo naman ang merong pananagutan. So, ang mahalaga, hindi po tayo nagkulang sa area na ito para masabi natin sa isa't isa na wala tayong pananagutan pagdating po ng araw. Amen? Hindi ko sinasabing sakupin mo ang lahat. Yun lang pong ilan na alam mo na malapit sa iyo. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon na maibahagi yung bagay na nalaman mo, huwag po tayong mag-hesitate na gawin po ito para wala po tayong pananagutan. Kapatid, nakakahiya. Araw-araw may nakakausap ka. Araw-araw may nakakasama ka. Hindi aksidente na ikaw yung nakausap at ikaw yung nakasama. Meron pong hindi ho namin sila personally kilala. Okay? Umupa po sila sa lugar po namin, sa Pateros. Umupa. Ilang buwan po silang umupa. At pagkatapos, mga kapatid, umalis po sila dun sa aming lugar na hindi ho binayaran yung pong kuryente. Pinutol po ng Meralco kasi hindi naman po kami lumuluwas. So, pinutol po ng Meralco yung kuryente namin. At meron pong ilang buwan na dapat kaming bayaran. Hindi na po kami binayaran. Pero alam namin kung nasaan sila lugar. Time to time, sinisingil po siya ng aking asawa. Time to time. Alam niyo po ba, hindi ho ako sumasama sa misis ko. Nakausapin sila. Lagi lang ako nasa labas, nasa sasakyan, siyang pumapasok, siyang nakikipag-usap. Pagkatapos noon, sasabihin ng misis ko, wala na naman.
Pero meron daw promissory note na ngako. And this time, isinama na po ako ng misis ko kasi meron na po kaming nakasamang driver. Pwede na akong bumaba ng sasakyan para sabahan yung misis ko. Nung pumasok po kami sa bahay, nakita po namin yung mag-asawa. Silang dalawa lang. Hindi ko kumikibo. Tapos, pumunta po ako sa office. Nakita ko yung office. Yung babae po ay civil engineer, professional. Nangungontrata po sila ng mga building ng mga ano. At ang naging problema, sinasabi nila sa amin, yun daw pong mga ginawa nila ng project, hindi rin sila binabayaran. At doon na po ako nagsalita. Bakit kaya ho merong debaurer? Dahil po ba may mga tao rin kayo na dinideprive ninyo sa karapatan nila na dapat ninyong bayaran pero hindi nyo binabayaran? At dahil doon sa bagay na ginagawa ninyo, maging kayo ay hindi na rin binabayaran. Kasi yun ang sinasabi ng Panginoon, yung ginagawa nyo sa iba, ay posible rin na yun din ang gawin sa inyo. Alam niyo po ba, mga kapatid, sa madaling sabi, nag-share ako sa kanila. Hindi ko sila kilala. Pagka-share ko, nakita ko hong bumaksak yung luha sa mata. Na gusto niyang magbayad. Pero wala siyang magawa. Habang kayo nagsasalita, nakita ko na rin yung lalaki. Nung makita yung asawang umiiyak, umiyak na rin po yung lalaki. Without saying a word. Basta po ako patuloy lang na nagsishare. Alam niyo po ba, yung misis ko, na siyang nagpe-pressure sa kanila dahil may utang. Nung makita po niya yung babae na umiiyak, niyaka po niya. At sinabi niya, sorry, na-pressure ko kayo. Nakita ko rin umiyak ang misis ko. Ba't ko po ito sineshare sa inyo? Sabi ko sa kanila, pagpe-pray ko kayo, na pagpalain kayo ng Diyos. At oras na pinagpala kayo ng Panginoon, sana maalala nyo kami. Hindi na ho namin sinasabing bayaran nyo kami o hindi. Hindi ko naman po sinabi yung ganong word, bayaran nyo kami o hindi. Isa lang iniwanan ko, pagpe-pray namin kayo. At kapag kayo ay nananagana na, kapag kayo ay pinagpapala na ng Panginoon, bigyan kayo ng breakthrough, maalala nyo kami. At kapag tumawag kayo, at sinabi ninyo na babayaran nyo kami, yun ang indikasyon na tinugon tayo ng Panginoon sa panalangin natin na kayo ay nagkaroon na rin ng breakthrough sa buhay ninyo. Now, bakit ko ito sineshare sa inyo? Bawat pagkakataon, 3 tao ang nakaranas ng kabutihan ng Diyos. 3 iba-ibang tao ang nakaranas ng kabutihan ng Diyos nung araw po na yon na nakausap po namin. Yung mag-asawa, yung kapitana, at saka po yung pinsan ng aking kapatid na nasa hospital dahil meron pong karamdaman. Lahat po sila ay nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Bakit po? Dahil hindi po ako nangimi na ibahagi sa kanila ang layunin ng Diyos kung bakit po tayo naririto. Amen po, mga kapatid. Ngayon, kung sasabihin nyo sa akin na hindi ako na-reject, maraming pagkakataon. Hindi ko nababanggitin sa inyo, kumakain kami. Kumakain kami. Gabihan. Ayoko nang sabihin kung sino ang mga nasa harapan ko. Okay? Para ho, maingatan naman sila. Nung ho aking magkaroon ng pagkakataon, nag-share po ako. Alam niyo po ba kung ano sinabi sa akin? Huwag mong ipakain sa amin yung bagay na hindi namin kayang kainin. Ano gagawin mo? Nag-share ako about God. At ang mga kaharap ko ay mga maka-Diyos, mga religious people. Pero nung po ako nagbubukas na, dahil pagkakataon ko, kumakain kami, nagkaroon ako ng pagkakataon, hindi kasi sila iba eh.
It so happened na nasa isang table kami at bigla akong nagsabi sa kanila about God. Pastor po ako eh. Hindi ko humapigil. Sinabi ko sa kanila, bigla hong merong nagsalita. Huwag mo ipakain sa amin yung bagay na hindi namin kayang kainin. Ano gagawin mo? Tutuloy mo pa ba? Di na. Isang pagkakataon na masakit para sa akin bilang isang ama. Yung anak ko kasi bata pa lang, naturuan na namin ng tungkol sa Diyos. At yung mga bagay na hindi dapat niyang gawin. He was 10 years old back then. Alam niyo po ba, niyaya na magsimba. Hindi po sumama yung anak namin. Kaya lang po, sabi nung bata, ayoko po kang sumama dahil po, di ba, meron Diyos-Diyosan doon. Alam niyo po ba ginawa nung pong nag-invite, nagsasama, sinampal yung anak ko. Sinampal, hindi ho basta sampal. Dahil hindi nila matanggap na masabi na isang bata na hindi siya sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ba't ko po sinishare? Yan po yung mga karanasan na pwede kong sabihin sa inyo, hindi lahat pleasing, hindi lahat acceptable, pero hindi nangangahulugan na hindi po natin dapat ipahayag ang salita ng Diyos, whatever the outcome is. Amen? Yan po, for the glory of God, mga kapatid. Huwag kayong papipigil. We don't have much time. We don't have much time. Abutin ninyo yung dapat yung abutin. At least kahit papano, maibsan man lang na wala tayong mapanagutan pagdating po ng araw. Can we all stand?